Sunday, 29th of October 2023. Ilang araw na lang tapos na po ang Oktubre at papasok ang Undas. So, mag-ingat po sa mga walang protection spell, lalong-lalo na kung marami kayong kalaban. Kasi, baka idamay kayo sa Undas na selebrasyon. Okay? At eto na. First card. Dito tayo kumuha. Singer. Humpback whale talaga. Pangalawa, revealer of truth pa din. Yung pangatlo, personal choice. Naku, na kombinasyon ito. Kasi ibig sabihin nun, kapag lumabas yung humpback whale, no, kailangan mong sumabay sa agos ng buhay. No? Kahit gaano man ito kapait, gaano man kahirap, gaano kasakit, lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Kapag meron kang na-discover na mga bagay or mga sikreto sa taong mahal mo, no? Halimbawa, nalaman mo na may mahal siyang iba, may nagugustuhan siyang iba, may nililigawan siyang iba. Huwag mo agad kumprontahin, lalo na kung hindi mo rin naman nakita. Kasi ang hirap nun na parang nakikinig ka sa mga sabi-sabi ng iba pero wala ka namang pruweba, no? Tapos, kung ikaw mismo yung nakahuli, huwag kang magpadala sa init ng ulo, sa galit mo. Mag-isip ka. Bakit niya nagawa yun? Diba? Kasi, yan yung unang tanong na dapat mo itanong sa sarili mo, kung bakit niya nagawa yun. Tapos sa sarili mo din, tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung mga ugali na posible na naging dahilan kung bakit siya nagmahal ng iba, naghanap ng iba? Kumusta ka ba bilang asawa? Kumusta ka bilang girlfriend? Kumusta ka bilang karelasyon, ka-live-in? Ganun. Kasi, yung kasunod na baraha is revealer of truth. Ibig sabihin, hindi yan mangyayari na maghanap siya ng iba, magmahal siya ng iba, kung hindi mo deserve. Dahil may pagkakamali ka din. Yung isang relasyon kasi, dalawang tao involved. So, kung ikaw, ang tipo ng tao na nagpapaniwala sa chismis ng iba, ikaw yung tipo ng tao na madaling masulsulan ng ibang tao. Tapos, hahantong ka sa away kayo lagi, araw at gabi. Konting diferensya away, konting diferensya sumbatan, konting kahirapan, ganito, ganyan. Diba? Ang daming rason, ang daming dahilan. So, may mga tao kasi na ayaw ng gulo, ayaw ng nagger, may mga taong ayaw ng maingay na buhay. Lalong-lalo na kasi kung ano sila, kasi may mga tao na may mga taong lumaki sa pamilyang tahimik. Yung hindi sila sanay na may mabunganga, may laging sigawan, lagi silang pinapahiya sa harap ng ibang tao. Kasi kapag ginawa mo yon, no, kahit ilang taon pa dumaan, hindi na mawawala sa isipan niya na darating at darating ang panahon, gagawin mo ulit yon. So, maliban doon sa ugali mo na pagiging nagger, no, yung pagiging dependent mo sa kanya, halimbawa, sa lahat na lang ng gastusin, siya na lang lahat. Alam mo naman na yung sinasahod niya is magkano lang, tapos tumutulong pa siya sa magulang niya, sa kapatid niya, may mga ganun eh. Tapos ikaw, pwede ka namang mag-sideline, pwede ka namang maghanap ng mga trabaho online para makaambag din, di mo ginagawa, di ba? So, parang ang labas nun is pinakasalan mo lang siya, pinakisamahan mo lang siya dahil naghahanap ka ng taong taga-salo ng bayarin mo, tao na magpapakain sa'yo, bibihisan ka, ibibigay lahat ng gusto mo. Hindi ganun ang isang relasyon. Kung gusto mo ng relasyon na maganda, matibay, matagal, habang buhay, ito yung relasyon na kailangan yung distribution is pantay. Kahit hindi mo man kayang pantayan yung income ng partner mo, asawa mo, pero kahit papaano, sa ibang aspeto sana gumagaan, di ba? Yung dapat maging wais ka sa pag-budget kung sa babae na side. Kung ano yung kayang ibigay ng asawa mo, yun yung pagkasyahin mo. Huwag ka
Huwag kang mag-hysterical dahil kulang. 'Di ba? Kasi may mga babae na ganoon eh. Ba't di ka gumawa ng paraan? 'Di ba? Ba't di ka mangutang? Ganito, ganyan. Tapos kalimitan sasabihin pa ng iba, ah, love, si kapitbahay natin nagpalit na ng TV, nagbumili ng washing machine, bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Tayo kaya kailan pa? Tapos patagal ng patagal, kinukulit mo na, no? Inuobliga mo hanggang sa dumating na mabaon kayo sa utang, sisisihin mo pa yung asawa mo kasi kulang ang sahod, gutom ka, ganito, ganyan. Huwag ganun. Kung alam mo din kung saan lang yung ano, di ba, sinasabi na pagkasahin mo yung kumot. Yun lang yun. Kasi personal choice mo yan eh. Dito nahuhulog yan sa huling barahan na lahat ng nangyayari sa buhay mo, wala kang sisisihin kundi ikaw. Kung alam mo na yung kinikita ng asawa mo is 500 isang araw, tapos may mga anak kayo, no? May ilaw, tubig, renta sa bahay. Yung iba naman, may bisyo pa sa sigarilyo, sa alak, sa sugal, kung ano-ano pa. 'Di ba? Kasi maliban doon, may load pa. May pamasahe, may gasolina, may krudo, kung ano-ano pang expenses merong pumapasok. Hindi pa kasama dyan na may mga tao pa na nanghihiram sa atin ng pera, humihingi sa atin ng tulong. So, doon pa lang, kailangan mong sabihin sa sarili mo na tsaka ka na bumili kung kaya na. Huwag kang mangutang para lang magkaroon ka. Kasi alam mo na eh, from the very beginning na hindi kaya. So, yung option mo doon is, mag-budget ka. It's either mag-budget ka or magtrabaho ka. Maghanap ka rin ng kahit halimbawa, meron kang 350 isang araw. No? Tapos, yung 300, idagdag mo doon sa 500 ng asawa mo, di meron kayong 800 a day. Yung 50 pesos, yun yung itago mo araw-araw. Para kung ano man yung maipon mo at magkano man maipot mo sa isang buwan or 2 buwan, yun yung ibili mo, wag mo nang utangin para wala kang stress, wala kayo. Kasi kalimitan yung hiwalayan, it's either pera or ugali. So, kapag meron kang diferensya sa ugali, tapos ang hilig mo pang gumastos ng pera kahit hindi kaya, ang hilig mo pang mangutang kahit hindi kaya, talagang pag-aawayan mo yan. So, iba-iba ang swerte ng tao. Iba-iba ang panahon, pagkakataon. Ganon din sa pag-ibig. Kaya, huwag mong pilitin na ikaw ang makasal kahit alam mo na yung taong yan ay may mahal ng iba. May gustong pakasalan. So, ilagay mo sa sarili mo, kung aagawin mo ang lalaki sa isang babae, na alam mo naman na hindi ikaw ang totoong mahal ng lalaki. Kasi ang lalaki, may sarili silang pangarap na babae na gusto nilang pakasalan, gusto nilang makasama, gusto maging ina ng mga anak nila. Ganun. Gusto nilang maging inspirasyon. Kapag yung panahon na yan, nakaplano na sa isang lalaki, tapos ikaw biglang sumulpot sa buhay ng lalaki, desperada ikaw na gusto mong ikaw yung mapakasalan, magpapabuntis ka, gagawa ka ng maraming drama, dadamay mo maraming tao, maraming chismosa, no, pati magulang mo, kapatid mo, idadamay mo para lang ikaw yung makasal. Kung sakali mang naikasal ikaw at nagtagumpay ka na agawin yung lalaki na yan doon sa pinapangarap niyang babae, sa tingin mo magiging masaya ang buhay niyo? Hindi. Kasi nag-umpisa ka sa pang-aagaw. Nag-umpisa ka na alam mo na hindi ikaw ang gusto niyang pakasalan. Alam mo na hindi ikaw ang gusto niyang makasama. Alam mo na hindi ikaw ang gusto niyang maging ina ng mga anak niya. Pero wala siyang choice kasi nagpabuntis ka. Ikaw yung naikasal dahil doon sa pressure ng magulang mo, napakasalan ikaw dahil mapapahiya buong angkan. Diba? So ngayon, kung nandyan ka sa punto na pinakasalan ka nga, mas mapapahiya ka sa susunod na mga kabanata ng buhay ninyo. Kasi alam mo from the very beginning na hindi ikaw ang laman ng puso't isipan niya. So, ganun lang yun. Sa babae, ganun din yun. Ganun din sa lalaki. Sana mag-gets ninyo. Special episode po tayo at maraming salamat sa suporta ninyong lahat.